Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Nakikita nyo po itong Patrol na 160 series na nandito po sa aking likuran. Ang request po ng may-ari nito ay aming ibadilip. Kaya lang tinanggihan nung anak kong si Boss Russell, si Engineer Russell, dahil sa bigat ng kahan na to, mahirap ibadilip to, no? Mahirap po. Kasi hindi kakayanin to ng mga engineering plastic natin. Sobrang bigat ng body. Sobrang bigat ng body at tapos gagamitin pa sa trail, gagamitin doon sa bundok diyan sa Kaliraya kasi po ang may-ari nito ay si Sir Edwin Flores ng Kaliraya, Laguna. Meron po siyang farm doon at ang sabi nga niya malalaki daw yung mga tipak ng bato. Kaya po itong kanyang Patrol na 160 series ay gusto niyang ilip, gusto niyang pataasin. Ano ang ipinagawa sa atin? Patong mulye. Patong molye. Ito po yung sinasabi namin na lip spring over axle. So ang ibig sabihin nun, itong molye ay mapapaibabaw na dito sa differential. Kasi ang original po na kabit nito mga kapatid, yung molye ay nandito sa ilalim. Yan. Pero ngayon, ang mangyayari ay ipapatong na namin dito sa ibabaw ng differential. Ay gaano kataas yung lip natin? 7 or 6. 7 or 6 inches yung itataas nito. Oo, ito ay suspension lip. Ipapatong na namin ang molye dito. Mga kapatid, halos lahat naman ng mga 4x4, lalo na yung mga pickups, tignan nyo po yung mga molye sa likod nun, nakapatong na po talaga sa kanyang differential. Katulad nito, tignan nyo yung sa likod, nagawa na namin. So ito mga kapatid, nakapatong na po yung lip spring, yung molye, dyan sa ibabaw ng differential. Pero ang original nito, itong molye ay nasa ilalim ng differential. Kaya ang naging taas nito ay halos 6 inches na po dahil ito pong kanyang molye ay binend na namin para mas lalo siyang tumaas. Ngayon, puntahan po natin yung harapan. So katulad din nung nasa likuran, kung dati ay nasa ilalim ang molye, ipapatong na natin dito sa ibabaw. Kaya si Mark ay naglagay na ng sapatos dito. Ayan. Tapos yung kabila na sapatos okay na yan, Okay na na po. welded na yan. Naka-alignment na mo ito. Aligned na yan. Lang, oh. So medyo ito dapat titingala tayong konti. konti. O kasi kailangan tumingala ng konti dahil masyadong maeele yung ating propeller. Kasi tumaas yung transmission, tumaas yung makina, pero ito ibinaba natin, malaki yung naging layo nila, kaya dapat medyo titingala siya ng konting ganon. No? Pero may problema ka dito. Mark, ano yung problema mo dito? Ha? Yung U-bolt chair, malaki yung isa. Oo, dito bangga. Tapos ano yung problema natin dito na hindi tayo makapag-welding? Dapat pang pundido na welding rod. Ayun. Gagamitin natin. Kasi itong portion na to ay pundido. Pundido po yun. Cast iron. No? So ito ay pundido, pero yung dito naman ay hindi pundido, kaya dito ay bibili kami ng welding rod na pwede sa pundido. At habang wine-welding mo yun, Mark, iniinitan nyo ng acetylene. Acetylene. No, pinapainit muna talaga yung pundido, tsaka mo ngayon titirahin ng welding. Pero dito, maglalagay ka rin dito ng makapal na metal plates, no? Sapin Para na lang. i-welding mo dito, tapos naka-welding din dito Sa back. para matibay. So mga kapatid, hindi ordinaryo ang mag-setup ng ganitong mga 4x4. Dapat talaga magiging matibay siya. Dahil sa laki ng body nito, mga kapatid, kailangan matibay na matibay din yung mga ilalagay mong pyesa. Ngayon, nagka-problema kami sa kanyang steering. Ito yung kanyang steering bar. Pero ito, papalitan na namin to. Pero hindi na kami bibili ng steering bar na pang patrol kasi maliit ang ginamit dito. Oh. So ang mangyayari na Mark, anong gagawin natin? Iporma mo itong hem joints na binili natin kay FPG 4x4. So doon na yan mapoporma dito sa center post. Kailangan lalagyan mo ng makapal na plates dyan. Makapal, sir. Oo. So diyan na yung hem joints. Okay, lagay mo dyan, tapat mo dyan. At yung isa naman ay dito. Ganyan na po ang mangyayari mga kapatid. Kasi po kailangan maging matibay dito po yun. Ayan, ito na po ang ating magiging steering system niya. Ganito siya. Oo, parang ganyan. Kasi ito naman ay adjustable din para sa alignment. Alignment. So, hindi na po pwede ito. Nagtataka lang ako, bakit ganito ang nakalagay? Ang laki-laki nung sasakyan na to. Ngayon po, maglalagay pa tayo ng gulong na 35 inches. Ganun kalaki po yung gulong na ilalagay natin. Kaya dapat mas matibay yung ating mga pyesa.
So ito, bibili ka na ng tubo. Ganito kalaki. Oh. So ganyan ang magiging tubo mo dyan. Okay, sa may-ari po nito, nakikita nyo ngayon kung anong mga plano namin dito sa sasakyan nyo. Talagang ito po, ginagastosan. Hindi pwede kung ano lang yung mga dating inabot mo, ay yun na yung ilalagay mo. Kasi po mga kapatid, ang kagandahan po nitong ginawa namin na to, okay, patong na yung molye dito. Dito po, pati yung makina, pati yung transmission, pati yung chassis tumaas. Oh. Kaya kahit gamitin mo to sa mga malalaking tipak ng bato, hindi sasayad Hindi ang aabot. transmission mo. Yeah? Hindi aabot. Hindi aabot, no? Pero may problema ka pa doon sa ilalim. Ano yun? Cross member. Yung cross member. Kaya po dito, dapat ang gagawa, hindi lang basta mekaniko. Mekaniko na, fabricator pa. Ito yung kanyang mugs. Ayan. Ito po ay imported, made in USA. Ito po ay may mga beadlocks. Nakita niyo yung beadlocks na yan? Ito po ay hindi peke. Kasi maraming mga mugs na fake. Na akala mo, totoo yung mga tornilyo na yan, yung mga beadlocks na yan, hindi naman pala. So marami pong nabibiling ganyang mga mugs. Pero ito po, totoo yung mga tornilyo na yan, nadi-detach to, natatanggal tong outer part na to. Yan, tignan nyo, oh. So ito, natatanggal talaga to. Ang tawag dyan ay beadlocks. Dirty light. Dirty, ano? Dirty Dirty life. Pakita mo nga si engineer, ayun, oh. Ayan, wala kasing mic si engineer, eh. Okay, so ito po, imported. Ngayon, anong gulong ang ilalagay natin dito, engineer? Lakas mo na lang. 305, 70, ata. Three- Basta 35. Basta 35, oh. So ito kasi ay 17 inch. Ayan. Malaki na siya. Tapos, ito ay by 10. 10 inches po yung lapad niya. Tapos, ang kanyang offset ay ilan? Negative 44. Negative 44 yung offset. Ibig sabihin yung offset, mula dito sa sentro, yung inilabas niya rito. So, naka-offset siya ng negative 44. Bawat fabrications, bawat setup, ay may kaakibat na problema. Ngayon, dahil sa ang gumawa nito dati, ay hindi ko alam kung saan galing na shops. Ito yung mga nakita ni Mark. Mark, ano pa yung mga nakita mo? Sir, shackle. Oh, Delikado, ano lang, dugtong lang. dugtong lang. Ito nga, welding lang dito. Oh. So dito, magpapalit na tayo ng malalaking bakal at tayo na mismo ang gagawa ng shackle. Wala nang dugtong, diretso. Wala na. At saka hindi ganito na parang 1 inch lang mahigit to, eh. Oh. Opo. So magpapalapad tayo ng ano dito, ng hanger. Oh, shackle. No, kailangan malapad. Itong ano, sir? Cross member. Ibababa natin ng konti. So ngayon, Mark, ito ngayon ang magiging problema mo. Hindi na natin ibababa itong center post, pero dito maglalagay ka ng ng pinaka-ano niya diyan, mounting diyan. Ayan, ganyan ang mangyayari. Tapos yung isa, ayan, ay dito na tayo sa baba. Medyo malayo kasi. Hindi kasi pwedeng nakaganyan ng todo, no, yung angle niya, hindi pwede. Kasi pag ganun ang nangyari, kapag naglaro yung ating molye, ang mangyayari, mag-aakyat baba itong steering na to, itong bar. So ang tendency, tinutulak niya ngayon. So pagka tumaas na ganon, lalayo, gaganon ng gulong mo. Pag bumaba na naman, papasok na ganon. So hindi pwede yung kaya dapat at least kahit paano, nakaganan lang yung angle niya. Lang konti. O, yan lang talaga yung angle niya, hindi pwede yung nakaganito. Kaya kami ay gagawa ng panibagong bracket doon, dito sa center post, para maibalik mo pa rin yung dating angle nito pong ating steering bar. Ngayon mga kapatid, isa pa sa kagandahan nitong ginawa namin na over axle yung molye, kapag kulang pa yung taas, ano yung gagawin natin, Mark? Ano yung pwede nating idagdag para tumaas pa siya? Lip block. Lip blocks. Pwede kaming gumawa ulit ng lip blocks. Sa iba kasi lowering block. Pag nilagay mo ang block dito, lowering block yon. Pero kapag over axle, nilagay mo rito yung lip blocks, at nandito yung molye, tataas ka talaga. So kapag ka dumating na yung gulong bukas, ipapakabit na namin dito, maisasalpak na rin to ni Mark, at kapag ka kulang pa yung taas, ay magdadagdag pa kami ng lip blocks. Pero syempre, once na magdagdag ka ng lip blocks, magpapalit ka ngayon ng U-bolt. Kasi hahaba na hahaba yung ating U-bolt. Pero bago natin talaga matapos to, kailangan servisan nyo na lahat to. Kasi Mark, parang may tama na to. Dito Yung mas kabila ma- yata, dito pakita mas mo nga yung grabe. kabila. Yung ating rotor disc, parang kailangan na ng ano? Point 4 kain. Ha? Halos point 4. Oo. Oh. Tapos ito, sira na, Mark.
Hindi na pwede to. Mukhang kailangan natin magpalit dito. Oh. Palit tayo nito. Kapalit tayo niyan. Nitong tie rod. Ito pong bumper na nandito, hindi po namin gawa ito. Original din po ito. Binili po ng may-ari sa ibang bansa. Kasi nga, siya ay taga-US. Pati itong kanyang winch ay original din. Ibabalik lang namin yan at ayusin po namin ang pagkakabit nito. Mukhang kailangan natin dito ng stepboard. No? Mukhang gagawa mo kasi ang taas na, oh. Isang step lang. Yung ano sir, yung single. Oo, yung single na gano'n. Tapos yung merong gano'n. Oo. So, gagawan din natin to ng stepboard kasi hindi pa itong gulong yan. 35 ang ilalagay natin. So, ito, tataas pa to ng another 2 inches. So, tataas pa ng ganyan. Ito, tataas din ng gano'n. So, maglalagay din talaga tayo ng stepboard. Tsaka ito, bababa natin to ng konti. Ito, bababa natin to ng konti. Mountain. Tsaka dito, bababa tayo ng crossmember. Ngayon, mga kapatid, kung kayo po ay mahilig magbibili ng mga pyesa diyan sa online, piliin nyo yung mga add-on or yung mga aftermarket na pyesa na ilalagay nyo sa inyong mga sasakyan. Merong isang kapitan ng Philippine Army, retired, bumili siya ng pyesa na ilalagay sa turbo para daw bumilis at lumakas ang kanyang makina. Pero anong nangyari? Lalong nasira ang kanyang makina. Ito po, pakinggan nyo po ang aming kwentuhan noong nakaraang araw. Anong model po yung Innova nyo? 2013. 2019. 2019. Oh, bago pa nga lang. Kahuhulog. Ang bilis-bilis niyan, GDNG na yan eh. Dahil nga sa YouTube nga, napanood ko na malakas, kaya sinubukan ko. Malakas hindi totoo to. Kasi yung inilalabas ng turbo, enough hangin. yun para sukatin nung manifold absolute pressure sensor, yung hangin na inilalabas ng turbo, yung absolute pressure. So ito, wala itong... Bighani kasi ako dan sa palabas sa basa. Walang kinalaman. Kahit napalitan nyo pa yan ng malaking turbo, yung sensor mo, yung map sensor mo, yun ang susukat. Susukat ano. Oo, kaya yung kung ano man yung masusukat nun, pag sinabi ng lumakas na at nandun na siya sa hangganan nung pagsukat ng sensor, ihihinto niya yan para hindi ka mag-overboost. Kasi pag nag-overboost ka, masisira makina mo. Bawal dapat yan. Oo. Ikuha natin sa vlog na huwag nang kuha nito kasi marami ng... Yun nga eh. Si Kapitan Alegre, Alegre po. Philippine Army. Philippine Army. Philippine Army, retired. Bumili siya nito. Sa online niyo ba nakita to? Sa online, sa Facebook. Magkano ang pakabit nito? Ako lang nagkakabit kasi may demo naman sa YouTube kasi. Oo. Tapos, magkano bili nyo rito? 400 plus lang. 400 plus lang. Magkano turbo ngayon? 139. Yung original. Yung original. Ito yung nangyari sa turbo niya, yung impeller, Trailer. Oo. Kasi yung tornilyo, yung ang sumira diyan yung tornilyo sa loob nito, natanggal. Hindi tornilyo, yung suspitsa ko yung bearing. Yung bearing. Yung bearing doon, yung isang bearing kasi nadurog yung bearing sa loob. kasi ganito yung position po sa yung Paano? Sige. ganun yan. Pakita mo to, pakita mo yan, Dito, ito bumaba na sa doon sa turbo. Natanggal to. Natanggal. Ayun naman pala. Pero hindi talaga bumaba doon sa kwan. Kasi haharang yan eh. Oo, naharangin. Dinukot ko lang, ang hindi ko makita pag kasi gabi, yung bearing ba? Yung bearing nun. Oo, kasi yung bearing yun ang umano dito Hindi mo na nakita yun. Hindi ko makita. Nandun sa loob ng turbo yun. Yun ang suspasa ko po. Yun ang sumira dito sa impeller. Oo, yun. Tignan nyo ang nangyari sa impeller, Durog-durog. Kasi bumili siya Kasi ikot yun. nitong mga ganitong made in China. Hindi naman talaga to nakakatulong. Itong cyclone na chuchuchuba nila. Walang tulong po ito. Hinaharangan pa nga niya yung hangin ng turbo Huwag na kayong bumili ng ganyan kasi ang dami naakit dyan eh. Ang dami kong bumibili niyan. Wag na Kasi tignan nyo, ito nasira. Sa halip na walang masisira, bumigay yung turbo. Bumigay, oo. Ngayon, ang turbo niyan, kay Miss Rupa, saka kay Sir Ariel, baka makakuha tayo kasi yung nakaraan na in-order ko sa kanila kasama yung yung assembly Yung nasa surplus. mga 45 Japan surplus pero buo. Yung Yun, mga 45 or kung seswertihin tayo 35 to 45 ang presyo. Japan surplus kakalasin sa makina.
Oh, ngayon kung bibili ng brand new, magkano? 139. 130, wag ka nang bumili ng 139. Wala nga. Oo, ngayon kung makakatawad pa tayo kay Miss Rupa Rosario or kay Ariel Sonorio, yun yung dalawang kaibigan natin yan eh. Nakukuha ko yan nang hindi ko muna binabayaran, isasalpa ko muna pag okay na sa kanyo babayaran. Budget ko eh. Maghahanap ako ng ganito. Oh, yun, oo. Si Kapitan Alegre, ano po, magkano na lang budget? Ang budget ko lang 40 eh. 40. O, Miss Rupa, sana mapakinggan mo ha. Ayan na, humihingi na ng tawad si Kapitan Alegre. Ano masasabi nyo dito, yung mga gustong bumili nito? Delikado pala pero dapat ano ka ba, mapansin ka agad ng mga kuan ba? Mga user. Kasi ang ng mga user dahil nga sa maganda ang palabas sa Facebook, sa YouTube. Oo. Pero may bad effects pala sa makina. Alam nyo, yung mga sasakyan natin, lalo na yung sasakyan yung modelo na yan, yung design ng Toyota dyan, solve na yun eh. Sabi nga yung Solve Toyota na eh, Sir, 2.8 yung makina mo. Ay, Oo. lagi ako ba? Sabi ko, nabighani kasi ako dun sa... Ayun, oo. Kaya ako sabi ko, yung mga nakalagay ng ganyan, meron pa yung sa loob inilalagay ng hose. Inaalis ko yun, yung mga Isuzu Crosswind, yung mga yung mga adventure na yan. Pati yung ibang mga modelo naglalagay, yung ayoko lang banggitin ng pangalan, inilalagay sa loob yun. Yun, hindi umiikot yun. Ah, yun. Kaso ang problema doon, pag nasira man yun, o kahit kaunti lang, ang pumasok dyan sa turbo mo, pwedeng hindi sirain ng turbo mo, ang mabigat doon, pag pumasok sa intake manifold, umilalim sa barbula, papalya ka na. Kapitan, talagang kailangan bumili ng turbo, kasi sira na. Hindi talaga aandar na maayos yan dahil wala kang boost. Umuusok siya pag itudo mo. Huwag kayong bibili nito, oh. Hindi ako naninira. Kasi bakit? Sira na to yun. Nanira nga. Ito yung nanira eh, oh. Sa halip na 400. Oh, yan yung may-ari mismo, oh. Sayang, ang mahal ng turbo. Oh, sana maka-discount si Kapitan kay Sir Ariel or kay Miss Rupa. Iyan po, napanood niyo po si Kapitan dahil sa binili niyang pyesa diyan sa online, nasira po ang kanyang turbo. At ang turbo po niya ay nagkakahalaga yung SAR Plus ng 45,000. Yun na po yung na-canvas namin. Pero siyempre, dapat ang mabibili mo talaga ay yung super gandang turbo kasi marami pong binebentang SAR Plus na hindi na rin po talaga maayos. Delikado po kapag ka ikaw ay nakabili ng turbo, nasira ay baka mag-run away po ang iyong makina. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung nagustuhan nyo po ang aking mga vlogs, ay pakishare nyo po, pakilikes at pakisubscribe na rin po ang aking channel. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat.